today's video mga kakabsat ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng cinematic video clip like this. Pero bago ko po umpisahan ang ating tutorial for today's video ay gusto ko pong mega love shoutout si Ruva TV. Siya po kasi yung nag-request ng tutorial for today's video. At kapag wala pa po kayong CapCut na video editor, kailangan po muna nating mag-download yan dahil yan po yung gagamitin natin for today's tutorial video. Ngunit kapag may CapCut na po kayo, abay, sundan nyo lang po ako dahil mag-e-start na po tayo. Yes! So first, punta na po tayo sa ating CapCut. Pindutin lamang po yan. Ayan. At ang susunod po ay pindutin lamang po natin yung new project. Mag-proceed po tayo sa ating videos and photos. Pero ang kailangan po natin dyan ay photo, kaya yung photos po yung pipindutin natin. Sa first part po ng ating video clip na gagawin ay kailangan po natin ng black na background. Kung kaya naman ayan, mag-prepare po kayo ng black na background dahil yan po yung magiging main na background ng ating text na gagawin. Kapag meron na po tayong black na background, ayan, pumunta po tayo sa ating aspect ratio. Pindutin lamang po natin yan at i-click natin yung 9:16 dahil yan yung size na gagamitin natin para sumakto sa screen ng ating Reels sa Facebook. Ayan, as you can see, pagkapindot natin, lumiit siya konti. Ayan, mas naging thinner siya kaysa kanina. Next step po natin kakabsat ay pindutin lamang natin yung text dyan. Ayan, at mag-add po tayo ng text sa ating screen at ilagay nyo yung gusto nyong word or name ninyo na mag-a-appear doon sa ating video clip. Kung kaya naman mga kakabsat, ang ilalagay natin na word ay tutorial dahil tutorial naman talaga yung ginagawa nating video for today. So kapag ilagay nyo na yung desired word ninyo, pumunta lamang po kayo sa font dahil papalitan natin yung font style ng ating text. Kailangan po dito ay yung naka-bold na letra para mas ma-emphasize po yung beauty niya. At ang napili ko pong font style ay yung Bungie dahil mas okay siya para sa akin. Pero depende pa rin po yan sa inyo ha. At ngayon naman mga kakabsat ay i-drag naman natin yung text na ating ginawa. Ayan, i-drag natin siya hanggang sa pumuti na po lahat yung screen. Ayan. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. I-drag nyo siya and then, ayan. Yan. Dapat puti po yung nakalabas muna sa ating text. At kapag nakaputi na po lahat yung screen natin, pinutin lang natin yung diamond doon sa taas. Ayan. At magkakaroon po ng diamond doon sa ating text. Ayan. And then mga kakabsat, i-drag lang po natin pa left side yung ating text na yan. At yung nasa taas naman na text mga kakabsat, yun naman din ang i-drag natin paliit. Ayan. Ibalik natin siya sa normal size kagaya kanina. Ayan. Sundan nyo lang yan. So, ayan mga kakabsat, i-center nyo po yung text na yan. And then, kung gusto nyo siyang i-resize, mas malaki konti, pwede din. Basta ayusin nyo lang siya ng magandang tignan, okay? And so, mga kakabsat, ang next step naman natin ay pindutin natin yan, yung nasa taas na yan. And then, pipili tayo ng movement na naaayon sa text na gusto natin. At dahil cinematic ang ating video clip na ginawa, ay ang pipiliin ko ay ang ease out 1. Para ganyan yung movement na gagawin niya. Pindutin lang yan mga kakabsat and we're ready for the first clip. Export na natin yan. And let's proceed to the final video clip na gagawin natin. This time na naman kakabsat, ipindutin na naman natin yung new project. Ayan. At magpuproceed na naman tayo dito sa videos and photos. Another photos na naman po yung ating gagawin ngayon. At maghanap na po kayo ng pinaka-astig yung picture dyan na ilalagay doon sa picture background. Ayan. Pili-pili lang po tayo. And ang napili ko po ay ito. At kapag meron na po kayong napiling picture nyo, ayan, ay i-resize na naman natin yung aspect ratio niya. At again, yun pa rin yung process na gagawin natin. Okay? Then mga kakabsat, i-click lang natin yung ating picture and i-drag natin ng ganyan upang mag-fit yung ating picture doon sa screen. This time naman mga kakabsat ay hanapin natin sa ating tools yung overlay dahil mag-overlay tayo. And then yan, i-click natin yung overlay at mag-add overlay tayo. Sa ating videos, hanapin nyo yung clip na in-export natin kanina dahil kakailanganin na natin yan. Ayan, nasa baba na siya. And as you can see mga kakabsat, hindi siya nakafit kaya i-drag natin siya and then i-fit natin siya sa screen. Ayan, kagaya nitong ginawa ko. And this time naman mga kakabsat, ay i-click naman natin itong splice. Ayan. And from the option mga kakabsat, ay piliin po natin yung garden. At pag naging ganito na po ang ating picture, ayan, ay i-click natin yung check sa baba and it's ready to test. Ayan. At eto na nga mga kakabsat at may watermark po siya na CapCut. I-delete na lang po yan para maging smooth po yung flow ng ating video. At kapag gusto nyo naman po na magkaroon siya ng effect na babalik siya into your picture, kailangan lang po natin i-duplicate yung dalawa nating clip na yan. Yung nasa taas at saka yung isang text na nasa baba na naka-overlay. At kapag na-duplicate nyo na silang dalawa mga kakabsat, ay i-click nyo yung last na na-duplicate na text. And then hanapin nyo doon sa tool sa baba yung reverse. At i-click nyo yan para ma-reverse yung galawan ng last clip na text. At eto na po mga kakabsat yung result ng ating ginawa.
So, ayan, lumiit siya, and then bumalik siya na parang boomerang. At pagkatapos natin dyan mga kakabsat, ay lagyan naman natin ng sound effect. Hanapin sa tool sa baba yung audio, and then yung sound FX, and then itype po natin yung desired music natin na ilalagay. Pero for today's video mga kakabsat, ay cinematic sound po ang aking ilalagay sa ating tutorial video. Pero kayo na pong bahala kung ano pong ilagay nyo doon sa inyo. So, ayan, kapag nakapili na po kayo ng background music nyo, ay click nyo lang po yung blue na plus sign dyan sa gilid, and then, ayan, maa-add na po siya sa inyong video clip. And then, kayo na po yung bahalang mag-adjust sa inyong sound. Pag-click na lang po yung sound, yung blue na lane na yan, and then split nyo po hanggang doon sa dulo lang din po ng inyong video clip. And then i-test nyo na po siya mga kakabsat, at pag okay na po siya sa inyo, maaaring nyo na po siyang i-export. Hanggang dito na lamang po ang aking video for today mga kakabsat. Thank you so much for watching. See you again on my next video mga kakabsat. Keep safe always, be blessed, enjoy life lang, and God bless. Bye!